Pakiramdam ko, may usapan lang eh. Parang may usapan lang na, sige, kaso ko lang. Para kumita tayo pareho-pareho. Ganun bang nararamdaman nyo? Niloloko ba tayo? Hindi! Kaya anong gagawin natin? Kaya dapat walang uuwi dito. Hanggat di natin nabubulo ang liwas ng Bonifacio, umabot hanggang Mindiola, walang dapat uuwi. Sino uuwi kami? Uuwi lang kayo para maligo. Inaamoy kasi sa atin ha, amoy-amoy. Napakaraming may asim dito. Pero okay lang, basta't may paglaban natin ang ating gusto. Di ba? Ano gusto nyo sabihin ko? Sa Monday, meron na naman joint hearing. Ano na naman gusto nyo sabihin ko sa kanila? Magro-rollback daw sila. Medyo nakahalata na. Yung galit ng mamamayan, nararamdaman na nila. 9 pesos rollback sa diesel. Okay ba sa inyo yun? Hindi! Happy na ba kayo doon? Hindi! Ako hindi. Correct. Gasolina. Alam niyo ang ibababa na rollback? Piso. Nahiya pa kayo. Walang hiya. Ang taas, grabe sila magtaas, pero pagka rollback, patingi-tingi. Ano kami, pinag-iinsulto nyo kami? Hindi pwedeng ganyan. Kaya, next week, sasama kami ulit. Magtutungo ulit kami ni Kong Lian at ni Kong Kiko. Magbabantay kami, magmamatyak sa joint hearing hanggat di natin nakukuha ang gusto natin. Alam nyo, si Kong Lian, lumalakas ang loob ko pag nandun. Eh paano pa kaya nandiyan na si Kong Kiko Barsaga? Pag tatlo na kami doon, wala na. Patay na silang lahat. Ha? Ito ang trio na babantayan nyo. Itong tatlong to ang lalaban sa mga buhaya doon. At siyempre, ang ating idol, si Vice Mayor, baka mag-congressman na rin po, abangan nyo. At siyempre, si Ma'am Ate Binag, di nyo alam, baka mag-party listo. O senador, hindi natin masabi. O kayo, manindigan lang po tayo. At huwag tayong bibitiw hanggat di natin nakukuha ang gusto natin. Tanggalin ang bat! Ang excise tax, alisin! Sinabi ko rin pala nung nakaraan. Nung panahon ni Pangulong Arroyo, siya nag-issue ng Executive Order 839 na pinlist niya ang petrolyo, ang mga produktong petrolyo presyo. Sabi ko, ba't di nyo magawa ngayon? Nagawa ni President Arroyo noong 2009 nung tayo hinagupit ng Udoy. Domestic problem lang yung kalamitan lang na pambansa. Ngayon, pandaigdigang krisis. Nag-declare ka ng emergency, energy emergency, state of emergency. Bakit hindi mo magawa, ma-invoke ang power na yon na i-freeze ang presyo ng langis? Tama ba? Paano? Wala kasing malasakit. Walang pakialam. Dapat ibalik na ang tapang at malasakit sa ating gobyerno. Tama ba? Hanggat nandito ang mga leader na ito sa harap nyo, pagsisikapan namin na ibalik ang tapang at malasakit para sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Ngayon para sa ating patatapos ang grand finale, ang ating kaibigan mula sa Norte na magpapakita na ang buong Pilipinas ay nagkakaisa para sa pagbaba ng VAT at ng presyo ng langis. Si Vice Mayor Harold Respicio. Magandang hapon mga Batanggano! Inararangal ko
ang mga taong galing sa tahanan ng mga bayani ng Pilipinas! At syempre, kasama ko rin ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Bagong bayani ba? Si Congressman Lian Lavisne! Yun! Isa pang pinanggalingan ng bayani ng Pilipinas. Tahanan ng magigiting! Ang Cavite! Tahanan ng mahihirap! Yeah! Bagong bayani ba? Si Congressman Kiko Barsala! At ito rin, bagong bayani ng Kongreso, sila lang ang lumalaban at pinakasuhan. Congressman Lian, Congressman Kiko, at si Congressman Paulo. Bagong bayani ito, sagutin niyo ako. Bagong bayani ba? Si Congressman Paulo Marcoleta! Ako po si Atty. Harold Gaspicio. Vice Mayor po ako ng Reyna Mercedes Isabela. Isa po akong Ilocano. At madalas ko pong nakakasama si Lian, si Kiko, at si Congressman Paulo Marcoleta. At nandito ako ngayon, kasama ko kayo, para manawagan sa ating Pangulo na sa wakas ay magtrabaho ka na, sir! Gusto niyo na bang magtrabaho si BBM? Gusto ko isigaw ninyo ng napakalakas. Malapit lang ang malaki nandito. Gusto niyo na bang magtrabaho si BBM? Ayun. Ang tagal na hindi nagtatrabaho si BBM. Kaskam tayo ni BBM. Sinong pumoto kay BBM? Ako pumoto kay BBM. Inuano ko eh. Doon sa Northern Luzon, solidor dyan. Mahal namin si BBM. Pero ang pagkakamali kasi nila, akala nila, porket mahal namin si BBM, ay hindi na namin papansinin kapag hindi siya nagtatrabaho. Ano ang ginawa niya? Sa nakaraang 4 na taon? Wala! Kundi magnakaw! Kaya ngayon ang ating panawagan ay tanggalin ng excise tax, tanggalin ang VAT, para sa panahon ng krisis ngayon ay maibsan naman ang ating kahirapan. Gusto niyo ba yan? BBM, pagkakataon mo na ito. Hindi pa huli ang lahat. Yung pangako mo sa amin na ibabalik mo ang karangalan ng mga Pilipino, pwede mo nang gawin ngayon. Itigil mo na ang pagkatakaw at simulan mo nang magtrabaho. Kung walang magtrabaho, bumaba! Bumaba! Alright, BBM, gusto ka na nilang bumaba. Pero ang problema, anong inaatupan ni BBM? Gustong tanggalin si Sara. Dahil gusto niyang ipagkait sa inyo, mga kababayan kong Pilipino, ang karapatan ninyong mamili ng gusto niyong leader sa susunod. Dahil kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, hindi na siya ang susunod na president natin. Gusto niyo ba ang mangyari na hindi maging presidente si Bibi Sara ng Pilipinas? Ngayon, BBM, hindi ko alam kung kaya mo ba magtrabaho. Sa sobrang kakakokin mo ng ilang taon. At ngayon siguro, sa sobrang stress mo, ay nagkakasakit ka na. Bossing BBM,
mga Ilocano, mga Batanggenyo, mula Cavite, lahat ng mga Pilipino na nagnanais na may tigil na ang katiwalian, na maibsan ng ating kahirapan ngayong panahon ng krisis, at para magsimula na ang inyong pangako na umunlad ang Pilipinas, gawin na natin ang ating trabaho at tama na ang pangabi sa mga bagong bayani ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat.